ng mga bata. Amen. Yan, pinasaya po tayo ng mga bata sa sandaling oras. Yan po yung nagagawa po ng mga bata na nasa loob po ng church. Natututo po sila na de-develop po ang kanilang potential. Siya po ay, sabi nga po, the Holy Spirit uses him to touch people's lives. Amen. Siya po ay galing sa Harvest Missions International at lalong kilalang-kilala po siya sa mga kabataan. Amen? At lahat po ng nandito ay mga kabataan. Amen po ba? Amen? Sino hindi po mapayag, taas po kamay. Amen. Kaya po sa hapong ito, tayo po ay manatiling nakaupo at ang gamitin lamang po natin ang ating pandinig. Tawagin na po natin ang great man of God. Tayo po tayong lahat, palakpakan po natin si Pastor Reggie Santiago. Maraming salamat po, makakaupo na po tayo. Let me just give you some reminders before we will start the Word of God this afternoon. Lahat po ng mga bata na nandito na bata ay kung okay lang sa inyo, okay lang po, hindi na ako magpupulpito, hindi uso sa akin yan. Okay? O kung okay lang sa inyo po yung inyong mga bata na naglalaro, palabas-labas, pwede po natin silang paglaruin. Napakalaki po ng ground natin dyan. Bigyan nyo po ng granada, ng blade, para po sila yung magsipaglaro. Okay lang po ba? Ngayon, kung kaya po ninyo silang kontrolin, ay wala akong problema. Kung kaya po silang sapian, alihan, at saniban ng katahimikan ninyo, ay gawin po ninyo. Ngayon, kung kayo lang po yung sinasapian, hindi ko na wala na ako magagawa sa inyo. Okay ho ba yun, mga kapatid? Okay ho ba yun? Another instruction, mga kapatid, number 1, lahat po ng bakanting upuan po na ninyo kaagad. Please lang. May mga bakanting upuan pa ho dito, nang nakaupo lang ay mga bag. Born again daw yung bag. Kaya po kailangan may maupo. Yung mga taga-purgatorio sa likod, lumapit na kayo dito sa harap, mga kaibigan. Sige, pwede po tayo mag-move forward para po yung mga taga-likod ay mamaya sa kainan makakain. Kasi yung nasa likod, wala na po kayong pagkain mamaya. Okay? Ito pa, may nakaupo ito. Born again yung mineral water. Okay, yan. Forward tayo, forward back. Meron pa tayong mga bakante. Pagkataas ka kamay pa may bakanting upuan. Bakit ba takot kayo sa upuan? Kung may perang nakaupo dyan, palagay ko kanina pa kayo nakaupo. Alright? Mga kapatid, paki-move forward. Nakita niyo may bakanting upuan. Please move forward, please. Go ahead. Just go ahead. Let's move forward. Everybody now, come on. Move. Come on. Okay, yan. Move po tayo, mga kapatid. Move po tayo. Yan. Yan. Tagalog na po yan. Englishin na po natin. Move forward, please. Come on, man. Move forward. Yeah. Move forward. Ayaw ba mag-move ng iba? Spelling tags natin. Ayaw ba? Talaga. Bisaya. Hindi ko alam yun. Ano mga kapatid? Sige, mag-move tayo. Ayan po. Okay. Very good. Very good. Sige mga kapatid, mag-move forward pa kayo. Sige, go ahead. Kasi pangit ang bungi-bungi. Ano ho? Okay. Sige po. Ayan. Salamat o. Hindi ako alis dito. Hindi tayo simula. Hindi ka na move forward. Salamat o. Are you ready now, mga kapatid? Alright. Third instruction, lahat po ng may cellphone, taas pong kamay. Lahat po ng mga may cellphone, alright? Pakipatay po ang lahat ng inyong cellphone, pakilagay po sa inyong vibration mode o silent mode. Lahat po ng mga may cellphone, and do it now, I command you in Jesus' name. Okay, do it now. Do it now, alright? Lagay nyo sa inyong cellphone. Bakit? Ayoko po kayo maabala, and I want you to stay focused on the Word of God. Lahat na may cellphone, pakitaas sa kamay. Okay, nandiyan pa ba kayo? Are you ready? Sikuhin mo yung nasa kanan mo, sabi mo sa kanya, kumanda ka na. 2 linggo na ho nakakalipas, may isang expose na ginanap ang investigador ng Channel 7 at patungkol po ito sa paglabas ng Gloria Gate Scandal o yung CD ni Gloria na Hello Garci. In fact, tayo po'y pangalawa na sa Japan. Sapagkat ang Japan ay may Hello Kitty, tayo ay may Hello Garci. Anyway, nandiyan pa ba kayo lahat, mga kaibigan? Doon po sa investigador ay ito po ang nilabas nila. Ito ang tanong nila. Ang mga Pilipino ba ay honest pa, matapat? So, ang ginawa po ng nila Mike Enriquez, gumawa sila ng isang eksperimento. Kumuha po sila ng 8, napanood nyo siguro iba sa inyo yan, 8 wallet, nilagyan po nila ng 200 pesos, at may nakasulat pong nakalagay na letter, ito pong nakalagay. Ang sabi, anak,
200 na lang ang allowance mo this week. Tipirin mo na lang, nanay. At ang kanila po mga asset ay hinuhulog po yan sa iba't ibang parte ng Metro Manila. At pag may nakakita, may nagsasauli, meron din makapalang balukab, ayaw isauli. Pero mga kaibigan, out of 80 wallets, 65 ang nagsauli. Lumalabas, marami pa ring honest na Pilipino. Salamat sa pumalakpak na honest. Yung di pumalakpak, magnanakaw yun. Pero, sabi nyo, tinanggal nila yung letter. Inulit-uli nila. At pagkatapos sinulog uli nila, wala na hong nagsauli. Now, pero mga kapatid, ang pinakamagandang part doon, yung bandang dulo. Sapagat meron palang isang bayan sa Pilipinas na may pinaka-honest. Ano yun? Ito ang Basco Batanes sa bandang north. Bakit? Sapagat meron po silang isang honesty coffee shop na kung saan pwede mo mabili ang lahat, kahit sibuyas, bawang, mantika at kahit ano, pwede kang kumain at walang nagbabantay, may box lang, iuhulog mo. At kung may sukli ka, susulat mo, I have a change. Pagbalik mo bukas, makukuha mo ang sukli mo. Walang magnanakaw. Ang mga bata pag nakapulot, sinasauli nila, ina-announce sa radyo. Pinaka-honest. Even ang kanilang governor, nakapulot ng $19,000 sa NAIA. Hindi umalis pupuntang Hong Kong. Ang ginawa po ay hinintay, hinanap yung nakawala at isinauli. Tadalhin kita. Kung ikaw nakapulot ng $19,000, anong gagawin mo? Blessing, Lord, blessing. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? So, alam niyo po, tinanong siya ni Mike Enriquez, bakit ang inyong bayan ay honest? At ito ang kanilang sagot. Ang sagot nila ganito, hawahan lang yan. Sapagat pag honest ang isa, mahahawa ang isa, at mahahawa ang isa, at mahahawa ang isa. Ngayong hapong ito, mga kaibigan, maghahawahan tayo. Maghahawahan tayo ng ligaya. Hello? Maghahawahan tayo ng joy of the Lord. Maghahawahan tayo ng kayamanan. Maghahawahan tayo ng pagpapala. Maghahawahan tayo ng presensya ni Lord. At narito ka, hindi para kumain. Di ba pupunta rito, yung restaurant yun, makakain tayo, anniversary. Sabi ko nga kay Pastor Jonathan kanina, dapat pumunta kayo dito, kapatid. Hindi kayo yung ayaw tumayo, may rayuma. Bago yan, brad. Sige, hawa mo, hindihan mo. Praise God. Praise God. Masaya po ba kayo? Say amen. Masaya po ba kayo? I want some electricity and energy in this house. Because God is here in this anniversary. Amen? Sabi ni John Maxwell, show me a man with excitement and I will show you his future. His future is with hope. But show me a man without energy and I will show you na ang kanyang buhay ay walang kinabukasan. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, may energy ba o wala? Happy anniversary, Brad. Ng inyong simbahang Iglesia Romana. Kung meron po kayong mga Biblia, and I hope you have, and I pray you have. Kung meron po kayong mga Biblia, kung wala kayong Biblia, I rebuke you in Jesus' name. Get thee behind me. Alright? Buksan nyo yung mga Bible sa 1 Chronicles. Ayan, saan ko ba yung 1 Chronicles? Puntahan na unin nyo sa table of contents na hindi na ho kayo magkasala. 1 Chronicles chapter 4. 1 Chronicles chapter 4. Are you following me? Are you still talking to me? Listening to me? 1 Chronicles chapter 4, verse 1 to 10. Yan. At kung wala po kayong mga Biblia, pakisilip na lang po kayo sapagkat dati nyo naman buhay yan. Karirin nyo na. Verse 1. 1 Chronicles chapter 4, verse 1. And the descendants of Judah, Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shabai, Reala, son of Sabola, the father of Jama, the Jata, the father of Hula, and Lahat, and there was the clans of Zoratites. And there were the sons of Etam, Jezreel, Isha, Saban, and then sister was the name of Sarpala, Penuel, the father of Gedron, and Esa, the father of Hushim. And there were the
the same as of Hur, the firstborn of Ephrathah, and the daughter of Bethlehem, and Ashur, the father of Tekah, and the two wives, Hela and Naara, born of Yasur, Hepetemi, and Tashin. These were the descendants of Naara. And the sons of Hela, Zared, Zohar, Etan, and Kos, who was the father of Anub, Hashobel, and the clans of Hazar, son of Arum. Napaka-gandang umpisa. Parang Book of Matthew chapter 1. Nagbasa ka ng Bible, napaksa mo Matthew 1, ang hirap basahin. Mula umpisa hanggang dulo, pangalan. Verse 9. And Jabez was more honorable than his brothers. Why? And his mother's named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. And verse 10 says, and Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hands be with me and keep me from your harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Everybody shout, bless me, Lord. Bless me, Lord. Lahat ng gustong yumaman, shout, bless me, Lord. Bless me, Lord. Lahat ng gustong pagpalain ng Lord, sumigaw, bless me, Lord. Bless me, Lord. Mga kapatid, sino rito ang gustong pagpalain siya ng Panginoon? Listen carefully, church. I want to give you a teaching today. Some people do not understand the word blessing. They don't even understand. Akala nila yung blessing, may pera ka, blessing. Pag wala kang pera, wala kang blessing. Marami kang pera, na hold up ka naman, hindi blessing. The Bible says in the book of Proverbs chapter 10, God's blessing and He gives, He adds no sorrows in it. Ang tunay na blessing galing sa Diyos, walang kasamang hinanakit. Nagmana ka nga ng milyon-milyon. Nagkagalit-galit naman kayo ng magkakapatid nyo. Na ang palang pinag-aawayan ninyo ay isang grand piano na sinasira ang teklado at sintonado. Nandiyan pa ba kayong lahat, mga kapatid? Sirito mo sa pagpalaan ng Diyos. Taas sa kamay, say amen. Listen carefully. I would like to tell you the background of this. This is actually, pakinggan niyo po ako mabuti, no? Pag binasa niyo po yung verse 1 hanggang verse 9, verse 8, paano yung pangalan? Ano ba naman pangalan to? Israel, very, very boring. Pero after verse 8, lumabas yung verse 9. Sabi doon, and there came a voice, and there came a name na lumumangat, mga kapatid. At ang pangalan ng taong yun ay sino? Anong pangalan? Tumingin kayo sa akin, tumingin kayo Pastor Reggie. Wala akong pakialam kung ang kamag-anak mo, wasak-wasak ang reputasyon. Wala akong pakialam kung ang buong angkan ninyo, baon na baon sa utang. Kung wala akong pakialam kung lahi ninyo, pangit ang reputasyon. Ladies and gentlemen, kaya ka nga naging Christian, kaya ka naging born again, para lumutang ang iyong pangalan among them, at para sabihin ng Diyos, God will bless that name. Are you following me? Are you following me? Yung iba nagtataka, Pastor, ba't kaya ako na born again? Baka matay kayo ng camp, sabi na matatanda, ngayon nakit naman ng mga kabataan, ang sigla-siglang naglingkod sa Panginoon. Sana ako din, maaga akong nakakilala kay Lord, para nakapaglingkod ako. Sayang. Di naman kabataan, sayang, ang aga kong na-born again. Hindi mo nakagawa ng kawalang hiyaan. Dapat excited ka, maaga kang na-born again. Dapat excited ka, maaga ka naging Christian. Dapat excited ka sapagkat anong gusto ng Diyos sa iyo? Gusto niyang paangatin ang pangalan mo. Gusto niyang paangatin ang kabuhayan mo against all odds, against poverty, against poor mentality. At gusto ng Diyos maging kakaiba ka kaysa iba. Pagturo ka ng 10 tao, sabi mo sa kanya, kakaiba ako. 10, siguraduhin mong 10. Ay pinangalan na Jabez, na ibig sabihin pinanganak ko siya ng nahirapan ako with much pain. Pakinggan niyo po kung mabuti, ang Israelita po ang Biblia, nagpapangalan po sila ng tao ayon sa karanasan sa nakalipas o ayon sa karanasan nung sila'y pinanganak. Halimbawa po, si Jabez ay pinangalan ng Jabez kasi maaaring nahirapan nung siya ipinanganak. Hello? So may mga meaning po ang pangalan. Ngayon walang meaning ang pangalan. Diba nung araw yung mga matatanda, Segundo de Magiba. Wow. Bakit? Kasi talaga hindi mo magiba. Diba? Meron pa, si Ani Batumbakal na taga Prisco. Gabi-gabi na lang. Pagkita niyo talaga kumakanta pa kayo.
Di ba? Merong mga meaning. Ngayon, tinan nyo ang mga pangalan. Ha? Mga pangalan, pinag-combine yung pangalan ng tatay at nanay, pinag-combine. At pagkatapos ginawa, tanay mo kung ano meaning? Wala. Basta mahalaga, maganda sa tunog. See, walang meaning. Sa Bible, hindi sila naglalagay ng pangalan without any meaning. So, kailangan merong meaning. Yung Jabez, ang ibig sabihin, mga kapatid, pinanganak siya, nahirapan ng kanyang tatay. So, ang kanyang nanay. So, anong nangyari? Pakinggan niyo po mabuti. Kapag isang tao sa Old Testament, nilagyan ng pangalan, according sa kanyang karanasan, ito ang nagiging circumstansya ng kanyang buhay all throughout. Kaya si Jabez, maaaring dahil siya pinanganak sa kahirapan, ang buhay niya, hirap na hirap. Lagi na lang walang pera. Lagi na lang nagpapahulugan. Hindi man lang makabili ng cash. Lagi na lang nakikipasa load. Hindi na makapagpa-load ng card. Pasa mo nga ako kahit piso. Hello, nakaka-identify ko ba kayo? Ganyan ko ba kayo? Diba? Hirap na hirap! All throughout, ang bihira naman ng nanay ko sa dami-dami ng papangalan sa akin, Jabez pa. Kaya kita mo, sinusundan tuloy ako ng espiritu ng kahirapan. Dami sa inyo, mga kapatid, ganyan para si Jabez. Pero, ano sinabi ni Jabez? Hindi na pwede to. Ayoko na! Hindi na pwede! Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng susi para mawala kayo sa kahirapan. Sino ito gustong yumaman? Sino ito ang gustong makawala sa utang? Ang susi, magalit ka sa utang! Paano ka makakawala sa utang kung gusto mo pa rin mamutang? Utang, I love you. Si Jabez sabi niya, ayoko na namukitang, ayoko na humahabol ng Bombay, ayoko na humahabol sa pawn shop, ayoko na nagpapasa load, dapat ako naman na naglo-load, dapat isang araw ako naman ang may-ari ng mga e-load, ayoko na! Mga kapatid, gusto niyo makawala sa kahirapan? Gusto niyo makawala sa utang? Huwag ka na mamutang! Sabi mo sa atag mo, patay ka! Nagturo ka ng 5 tao, sabihin mo, yari ka! Let me give you 2 points this afternoon. Are you enjoying? Are you learning? Sabi na yung team verse, occupy till I come. Ano ba ibig sabihin nun? Mga kapatid, pag binasa niyo yung Luke chapter 19, it's a story about binigyan ng isang parable ng Jesus, binigyan ng pera, at ang sabi, magtrabaho kayo hanggang dumating ako. Ano po ibig sabihin? Gusto niyo kapatid, na ang gusto ng Diyos sa atin, may ginagawa tayo. Hello? At minsan, sa church, kung sino pa yung walang ginagawa, sino pa yung maraming reklamo. Hello? Iba sa inyo, pay-pay na, init naman dito. Kung nanonood ako ngayon ng S-Files, di sana ako ay narito. Andiyan ba kayo lahat, mga kapatid? Pero, Lord, bakit naman yung mga mababaitang sa church na maamatay, kinukuha mo? Ako rin, may mga ganyan ako sa church kinukuha ni Lord. So, anong ginagawa ko? Kumukuha ako ng papel. Sinusulat ko lahat ng pangalan ng masama ugali sa church. Tapos nagpepre ako, Lord, consider mo naman itong mga to. Kaya mag-iingat ka. Baka malagay na yung pastor may pangalan. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Hello, praise God, buhay pa sila ngayon. Now, pakinggan nyo ka mabuti. Nag-pray siya, hindi siya nagpe-pray na, Lord, sige na, Lord. Oh. Hindi siya nag-pray na gano'n. Si Jabez niya, Lord, bless me! Iba sa inyo pumunta sa church. Diba? Palakpakan na ikaw natin si Lord. Sumigaw tayo ng hallelujah. 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 Sabi ng katabi mo, ano? Hallelujah. Sabi ng pastor, amen ba? Amen. Kaya ba? Oh, ito mga kapatid, si Jabez, gusto yung sagutin ng Diyos prayer nyo? Huwag kayo magpe-pray na, Lord. No! Lord! Kaya ba? Kaya ba? Oh. Alam natin yung kanta, alam natin yung verse, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice
and be glad in it. Alam natin yan. Diba? Pero ilan sa inyong kumigising na pagising nyo, wow, hallelujah, this is the day that the Lord has made. Iba sa inyong pagigising, ay, linggo na naman. Pero pag sumigising, ay, linggo ba ngayon? May mas matindi pa kapal ng mukha, ay, anong araw ngayon? Nakalimutan pati araw, tingnan kapal ng mukha mo. Ganyan pa ba kayo lahat? No, si David, maraming problema. Pinapanapa na ni Saul. Pagising niya sa umaga sa cave, this is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it, man. I will rejoice. Oh, yung iba hindi naiintindihan eh. Oh, nila. This is the day that the Lord has made. I will what? I will what? I will what? Yung salitang rejoice ay galing sa Hebrew word na gil, G-Y-L, na ibig sabihin pagtayo, tumalon, at umikot. So si David, pag sinabi niya, this is the day that the Lord has made, man, I will rejoice and be glad. Kaya niyong gawin yan? Sige, lahat tayo ha, kaya ha, ulit, tali mo na, tatayo muna. Pag nakatayo, si nanay naka-wheelchair, praise God, you have a miracle. Alright, let us begin. Ready, go. This is the day that the Lord, apply nyo, I will Sandali, may mga slow learner pa hanggang kayo. Ulitin natin. Yung mga taga-purgatorio sa likod, kasama ba namin kayo? O may sarili kayong relihiyon? Okay, ready? One more time, people. 1, 2, 3, go! This is the day. And I will... Di pa tapos, Pastor? Sabi nun, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Yung po salitang glad sa Hebrew word ay hilarium. Ano po yun? Nagtatatawa. So pag sinabi mo, this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad. Oh, kaya. Oh, ready, go. 1, 2, 3, 5. Come on. I will rejoice and be glad. Ang bayo mo yung mga katabi mo sa kanya, bagay sa'yo. Somebody shout hallelujah. Somebody shout praise the Lord. Somebody clap your hands towards the Lord. Kaya pag magpe-pray ka, kapatid, Lord, save my wife. Lord, save my husband, my father. Lord, bahala ka na sa kanya. Kapatid, si Jabez, hirap na hirap. Kaya pa nag-pray siya, Lord, hindi na ako papayag. Sawang-sawa na ako. Ay, galit na ako. Ganito na lang ang buhay namin. Bata pa ako, ganito na. Hanggang ngayon ba? Kaya sabi niya, Lord, bless me indeed. Mga kapatid, pag binasa nyo sa original na Hebrew translation, yung pong salitang indeed ay meron pong 5 takdang pananong o exclamation point. Kaya yung sabi ni Jabez na, Lord, bless me indeed, bless me! Exclamation point, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, maaaring bigay na bigay siya, Lord! Iba pa lang pray tayo, Lord. Iba sabi, Lord? Iba, Lord? Lord? Question mark? Lord, ikaw ba yan? Paano ka ba? Lord, ikaw ba yan? Sabi ng pastor, mag-operate ka ngayon. Lord naman. Mabili ka ng touch, Lord. Hindi ka mabiro. Paano ka mapapalain ni Lord? Eh, yung prayer mo, period. Yung prayer mo, kama. Yung prayer mo, 3 period na sunod-sunod. Paano ka mapapalain? Ano kapatid? Si Jabez, Lord, bless me. Kaya pupunta kayo sa church, kapatid. May expectation na ng heart. Para pa nag-worship, sabog na. Bangag na. Hindi yung papangagid pa kayo ng worship leader, bumalak pa kayo. Tumalong kayo.
Gumulong kayo. Sumabit kayo sa kisame. Lumipad kayo. Tapos hindi nag-flow yung kongregasyon. Sasabihin ng iba, walang anointing yung worship leader. Walang kinalaman yung worship leader. Ikaw may problema. Kasi yung worship leader, kape-pray lang at least kahit kanina. Diba? Eh ikaw, dumating ka, sanggamakmak ang problema mo. This is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter. Kaya anong ginagawa? Para tayong mga makina na diesel na papahinit na pa. Kaya doon itong mga worship leader na to, lahat ng line-up, inubos. 10 line-up, ayaw pa rin sumayaw. Dagdagan pa rin 10 uli. Ayaw pa rin talaga lumundag. 10 uli. Buong album na ni Darlene Shek, wala pa rin anointing. Bakit? Kasi gusto niya umangat kayo. Ang problema, wala nang problema dito. Ang problema, yung tao na. So, paano ka pagpapalain ng Diyos? Pupunta ka sa church, para kang namatayan. Pupunta ka sa service, para kang naglalamay. Pupunta ka sa service, para kayong balsam mo lang. Sabi mo sa katabi mo, ang saya-saya ko. Kasi may katabi akong maganda. Saya-saya ko. Ako po ay nasa Cebu last week. 4 na araw po ako. Ako po ay natatawa. Dahil ako po ay 4 na araw may konferensya. Ako lahat pala speaker, pambihira. Umaga, tanghali, gabi. Eh ako po kasi ay seryoso ako mag-preach eh. Nakatayo nga lang ako eh. Kaya pati ng gabi, lupasay ako. Araw ng linggo, gabi, mga kapatid, ako po yung nag-preach, no? Alam niyo po, ang ganda na kasi nagpo-flow. Miha-miha po, mga kapatid, no? Eto na. Sabi ko, kung may nag-aantakol na ako, sabi ko, kung ikaw ay talagang nandyan sa upuan mo, gusto mo lumapit sa Diyos, hindi pa ako tapos, i-inviting ko palang lumapit sa harapan. May isang babae, umiiyak, lumapit sa harap, hindi pa ako tapos magsalita. Pati hindi doon, lumupas sa Sabi ko, Lord, hallelujah. Touch that touch. Praise. Tinatapos po yung service. Nilapitan ako. Pastor, bless na bless ako sa preaching. Eh, Cebuano yun. Hindi nagtatagalog English eh. Diba? Lord, Pastor, I'm so blessed with your preaching. Sabi ko, Pastor, can you please pray for me? Ang laki ng problema ko. Talaga? Sabi ko, ilang taong ka na, Brad? Kapatid, 40 na po ako. Talaga, sabi ko, ano bang problema mo, Pastor? Hiniwalayan po ako ng boyfriend. Sabon. Ang antena parang antena ng cable. Nasa Quiapo ka. Hello. E text ang ganyan. Wala man lang kumukuha ng alaman lang ng agaw ano. Di ba walang GSM. Galing sa magnaka. Wala nag-upload. Pero ngayon may camera ka. Dual camera. May MMS, ABCS, TMG. Lahat na. May text sa sayo. Di ba kapag-text? Huwag kang tumawag ngayon. Naglalakad ako. Huwag ngayon. O, sino masaya? Understand blessing. Understand. Marami silang nagpapakamatay magkalupa. Kamkam ka ng kamkam ng lupa. Pag namatay ka, 5/3 na lupa lang ang kailangan mo. Minsan iba sa inyo,